Sa unang tingin, puro legal na paputok ang ibinebenta ng ilang tindahan sa Bukawi, Bulacan. Pero palihim palang ibinebenta ang mga ipinagbabawal na paputok. Live mula sa Bukawi, Bulacan, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, isang negosyante na nakausap natin na nagsabi na kahit na malaki pa rin daw ang demand sa mga ipinagbabawal na paputok, hindi raw nila ito sinasamantala, lalo pa ay nakakatakot daw na mahuli ng mga otoridad. Bagaman bumabagsak na raw ang bentahan ng mga iligal na paputok, ay hindi pa rin daw dumadating ang panahon na tuluyan ng mawawala ang mga ito. Sa loob ng bodegang ito, patong-patong ang mga kahon, puno ng mga in-demand at legal sa merkadong mga paputok. Pero by special request, makaka-order din dito ng Plapla, Kabase, Goodbye Philippines at maging Piccolo, mga paputok na peligroso at ipinagbabawal sa batas. Sa kondisyong hindi ipapakita ang kanyang mukha, nagpaunlak ng interview sa amin ng may-ari. Paglilinaw niya, ang illegal po ay parang slice of life lang. Add-on lang. Parang rider lang po siya. Hindi po siya yung pinakamabenta. Kami nga po pwede nang hindi magbenta. Kaya nga lang po sabi ko nga po sa inyo, gusto lang namin pagbigyan yung mga dati ng mga suki na alam namin na yun ang gusto. Bagaman meron at meron pa ring mabibili, unti-unti na raw bumabagsak ang bentahan ng mga iligal na paputok. Sa paglipas ng mga taon, tinatabla na raw ng takot na sumabit ang maraming negosyante. Na maaaring iyon ang ikapahamak ng mga negosyante na wala bibili na kala natin may kasamang mga ibang produkto, yung pala maghuhuli na. Hindi po nawawala ang demand, yung supply ang nawawala. Paniwala ng aming nakausap, darating ang panahon na hindi na talaga sila magbebenta ng iligal na paputok. Tanong namin, bakit hindi pa ngayon ang panahong ito? Gusto po namin eradicate, which means na talagang totally. Pero siguro po sasanayin natin ang tao na unti-unti, i-train natin na ito na yung bilin mo. Ano po mangyayari kung biglaan yung tanggalin yung bawal? Siguro po, hindi pa natin ganun ka-ready. Pero mag-suffer ba yung business pag Hindi naman po. right away tinanggal? Hindi naman po magsasuffer. Yung sa akin lang po, yung po mga taong talaga yun ang nakahiligan, siguro naman po mapagbibigyan natin unti-unti na alam namin kung sino ang pwedeng pagbentahan. Huwag natin pagbentahan yung mga lasenggo. Patuloy ang kampanya ng iba't ibang sangay ng pamahalaan para sa mas ligtas na salubong sa 2015. Dito sa Bukawi, Bulacan, bagong taon na ang pinaghahandaan. Nagsimula ng mamili ang ilan, habang sa ibang bahagi ng tinaguriang fireworks capital, sarado pa ang ibang wholesaler ng paputok. Para maka-experience mo bumili dito sa mismong pinanggagalingan ng paputok. Para malaman ko kung talagang malaki may mumura ng ating mabibili kaysa doon sa aming probinsya. Tradisyon parang nag-i-enjoy ako, parang yung New Year ko, yung year end ko, parang masaya ako na may nakikita akong mga fireworks display, tsaka mga palamuti lang din sa kapitbahay, tsaka sikat ka sa lugar niyo. Sa Kalumpit, Bulacan, simula ngayong araw, mahigpit nang ipatutupad ang firecracker zoning area, kung saan lang pwedeng magtinda ng paputok tulad nitong hilera ng mga tindahan sa barangay Kanyogan sa Kalumpit. Mahigpit din daw na ipatutupad ang no smoking at no testing para iwas disgrasya. May basehan ang smoking ban sa mga tindahan ng paputok. Noong 2007, nagkaroon kasi ng pagsabog sa mga tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan dahil daw sa yosi. Sa ngayon ay 24 oras na, tuloy-tuloy na ngayong bentahan ng mga paputok dito sa bahaging ito ng Bukawi, Bulacan, at meron na tayong mga ilan-ilan na mga bumibili na namamataan. Samantala, lalo na raw sa bisperas ng bagong taon sa susunod na linggo, binabantayan daw ng mga otoridad ang yung tinatawag na bulong-bulungan na style, kung saan may mga retailer na nagagala, naghahanap ng buyer at patagong nagbebenta ng illegal na paputok. Cedric, dahil iisa lamang yung industriya na ginagalawan ng mga nakausap mong retailers at itong mga manufacturers ng mga illegal na paputok, hindi ba nila pwedeng ituro kung saan nanggagaling ang mga illegal na paputok na ito at ito yung puntiryahin ng ating mga otoridad sa halip na yung mga retailers yung bantayan, di ba? Kasi kung mahuli mo man yung mga retailers, meron pa rin naman mga manufacturers. Wala ba silang nasabi tungkol dito?
nabanggit sa atin kanya-kanyang order itong mga specifically itong naka-interview natin na nagbebenta, retailer, wholesaler, kanya-kanya silang bili niyan. Meron silang ino-order na pinagpapagawan kasi alam naman natin bawal itong imported, Kung ituturo yung mga mismong pagawaan, wala pa tayong na-encounter na ganyang sitwasyon, pero siguro pinaka-importante muna mahuli itong yung mga retailer para makapagsabi kung saan matatagpuan itong mga pagawaan na to. Then again, ang nabanggit nga sa atin, kahit sila mismo daw, kung sa kanilang maliit na community nito, maliit na industriya nito, mga nagbebentang paputok na ito, sila mismo daw ay nag-uusap-usap. According to the case study na nakausap natin, sa ngayon daw ang decision nila is wag magbenta doon sa mga hindi kakilala. Pero wag magbenta per se, totally hindi na magbenta, hindi pa raw nila masabi yan sa ngayon, Chino. So linawin na natin, Cedric, sinasabi nila na locally manufactured itong mga illegal na paputok na ito, gaya ng mga piccolo na pinagbabawal na nga, pero tinatangkilik pa rin at nagiging sanhin ng napakaraming disgrasya dito sa ating bayan. Hindi ko alam, Chiro, dun sa piccolo, I'm not sure, hindi natin masabi ngayon kung ito ay locally made o imported, Pero what we do know is yung mga malalaking mga triangulo, yung mga plapla, mga Goodbye Philippines, ito ay locally made, pulbura lang yan, tsaka yung mga wrap, yung mga balot na papel. Sa pagkakalam natin, actually, in fact, a few years ago, paulit-ulit din natin nagagawa itong mga storyang ito. Din sa mga palayan dito sa ibang bahagi ng Bulacan, meron yung mga maliliit na para mga shanty, doon nila ginagawa. At pag nakikita rin yung mga situation doon ay napakadelikado, wala silang mga bakod, walang simento, yero lang, tsaka mga trapal. At doon ginagawa yung mga paputok, Chino. Yun nga yung na-observe din natin, Cedric, nung nagko-cover tayo dyan. Parang sa mga palayan lang at sa mga kubol-kubol dyan sa palibot ng Bulacan province, ginagawa yung mga illegal na paputok na yan. Hindi talaga nire-raid ng mga otoridad? Meron tayong mga na-cover na mga nire-raid na ibang mga areas, yung mga pagawaan, Pero ang sa ngayon, ang may re-report natin, ang sinasabi sa atin itong na-interview natin, is meron na silang, nagkaroon na sila ng takot doon sa mga otoridad, Merong demand, merong mga nagre-request pa. In fact, kanina, yung na-interview natin kanina, on the spot, may tumawag sa kanya, umu-order ng piccolo. Sinabi niya, wala siyang maibibigay, Meron na daw na-develop na, o meron nang nagkaroon ng takot doon sa kanilang mga negosyante. Kasi once mahuli ka, so far, na-observe daw nila ay seryoso yung mga pulis na talagang tanggal yung malaking malulugi sa'yo dahil maapektuhan talaga yung negosyo mo kapag nahuli ka. Ito raw yung ayaw nilang i-risk. Kaya kahit na may demand, hindi raw nila sinasamantala, Chino. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.